Tumili si Mommy matapos kong sabihin sa kanya na kami na ni Kuya Matt Estemat. Hindi ko na siya pwedeng tawaging kuya, dahil kami na at mahigpit na niyang pinagbabawal yun. Tawagin ko na daw siya sa kahit na anong pangalan, huwag lang daw kuya kundi paparusahan daw niya ako. Curious tuloy ako kung ano ang parusa na ibibigay niya sa akin kapag tinawag ko uli siyang kuya. So paano naging kayo ni Matt, anak? Aba, nag-date lang kayo kahapon kayo na agad. Bulalas ni Mommy na nasa akin na ang atensyon. Kinalimutan na ang pakikipag-chat sa kumare niya. Nang haba ang nguso ko at kinamot ko ang leeg. Hinas niya po ako Mommy. Napasinghap si Mommy at namilog pa ang mata. Hinas ka niya. Saan kanya kinis? Syempre sa lips Mommy. Tumaas ang kilay niya. Sa lips lang. Parang disappointed pa niyang sabi. Opo, saan pa po ba? Aba, marami pang pwedeng i-kiss maliban sa lips. Nag-init ang pisngi ko ng magets ang ibig sabihin ni Mommy. Anak nga niya talaga ako. So ano pa anak? Bukod sa kiss, wala na. Nang haba ang nguso ko, wala na Mommy. Dahil nag-kiss na nga kami kahapon ni Matt ay sinagot ko na siya. Wala nang dahilan para magpabebe pa ako. May first kiss na ang baby girl ko. I'm so happy for you anak. Ani Mommy na nangingisay pa sa kilig. Kung ibang nanay siguro baka pinagkukurot na ako. Pero iba si Mommy, happy siya na may first kiss na ako at mukhang mas kinikilig pa siya kesa sa akin. Kamusta naman ang first kiss anak? Masarap bang humulik si Matt? Kinikilig pang tanong ni Mommy. Mommy, pati ba naman yan kailangan niyong malaman? Syempre naman. Dali, kwento ka na. Lalong nang haba ang nguso ko. Nag-aalangan akong magkwento kay Mommy pero di naman niya ako tatantanan. Siguradong susundan niya ako hanggang kwarto para magkwento ako. Wala pa akong karanasan sa halik Mommy kaya di ko alam kung masarap siyang humulik. Saka wala namang lasa ang halik. Mainit lang. Ganon talaga. Pero I'm sure hindi bad breath si Matt. Hindi no Mommy. Mas mabango pa nga yata ang hininga niya sa akin. O tapos, ano pa? Yun nga Mommy, grabe siyang humulik. Halos di ako makahinga. Parang hinihigop niya ang lahat ng hangin sa katawan ko. Nag-init ang pisngi ko nang maalala ang mainit na halikan naman ni Matt kahapon. Nag-jelly nga ang tuhod ko eh. Namilog ang mata ni Mommy at napatuptap ng bibig. OMG! Magaling humigop si Matt. Parang ganun na nga Mommy. Naalala ko bigla ang daddy mo anak noong nabubuhay pa. Noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Magaling ding humulik ang daddy mo talagang naghahabol ako ng hininga. Magaling din siyang sumisid. Mommy, naieskandalong bulalas ko. Pero si Mommy ay humajijek lang. I'm sure magaling ding sumisid si Matt. Tila sinilaban na ng apoy ang mukha ko sa sinabi ni Mommy. Pero magaling kayang sumisid si Matt. Malalaman ko yan kapag sinisid na niya ako. Parang gusto kong kurutin ang sarili dahil sa pumasok sa isip. Naieskandalo ako sa mga pinagsasabi ni Mommy. Pero ganun din ang laman ng utak ko. Magnanay nga kami. Sabi nga ng mga kumare niya di na namin kailangan ng DNA mag-ina. At heto na nga, nagbigay pa ng mga tips si Mommy A ng Este Mommy Nita kung paano humulik ng masarap. Para daw sa next halikan namin ni Matt ay makasabay na ako. Kinikilabutan ako sa mga tips ni Mommy, pero syempre nakikinig din ako dahil magagamit ko yon. Is it true? Sinagot muna si Matt, Ana. Tanong ni Kuya Alden na nakapamiwang at salubong, ang kilay na nakaharap sa akin. Bigla siyang sumugod dito sa bahay kasama ang mag-iina niya. Kung paano niya nalaman? E di malamang sinabi ni Mommy. Oo kuya, mahinang sagot ko. Congratulations Ana, may boyfriend ka na. Nakangiting bati sa akin ni Jorlyn habang kondong niya si Baby Alina na pumapalakpak pa. Thanks Jo, nakangising sabi ko. Alam kong masaya siya para sa akin. Boto siya kay Matt eh. Congratulations tita, may jowa ka na. Bati rin ng pamangkin ko. Thanks baby, kinurot ko ang pisngi niyang mataba. Kung silang mag-iina masaya sa love life ko. Ang kuya ko ay mukhang hindi. Hindi ako papayag. Bawiin mo. Ani Kuya Alden. Kumunot ang noo ko. Anong babawiin ko? Bawiin mo. Sabihin mo kay Matt di mo pa siya sinasagot. Tumaas ang kilay ko. E paano yung halik niya sa akin? Ibabalik ko rin sa kanya kasi babawiin ko na yung sagot ko. Namilog ang mata ni Kuya Alden. Hinalikan ka na niya. Oo, kaya ko nga siya sinagot eh.
Malutong siyang nagmura. Alden, ang bibig mo, naririnig ka ng mga anak mo. Saway ni Jorlena. Sorry sugar, nabigla lang ako. Ito kasing kapatid ko eh. Masyadong marupok. Wala pang isang buwang nanligaw si Matt, sinagot na niya agad. Himutok ni Kuya Alden kay Jorlena. Para siyang batang nagsusumbong. Kamukha niya anak niya kapag nagtatampo. E ano naman kung sagutin na niya? At least niligawan siya. Saka mabait naman si Matt ah. Kaya nga anak. Ano bang problema mo kay Matt? Saad ni Mommy na galing sa kusina dahil tumulong sa paghahanda ng dinner. Kilala ko si Matt, Mommy. Kilala ko rin siya anak. Sa inyong magkakaibigan siya ang pinakamatino at hindi ganon ka-bobero. Ngumisi si Kuya Alden. Hindi ganon ka-bobero. E ang dami ng naging fling nun. Pero hindi kasing dami ng sayo. Burr ni Mommy kay Kuya Alden na di na nakakibo. Tumayo ako at lumapit kay Mommy. Kaya nga, may mga naging fling siya pero hindi kasing dami ng sayo. Segunda ko pa. Oo nga, di kasing dami ng sayo. Ulit ni Jorlena na masama na ang tingin kay Kuya Alden na napakamot na lang sa ulo. Sugar, dati yun. Nagbago na ako nang makita-kita ulit. Parang maamong tupang, sabi niya. Tumayo na rin si Jorlena at binigay si Baby Alina kay Alden. Alagaan mo na lang yan si Baby Alina bago mo pa ako menas. Ani Jorlena at nag-excuse para mag-washroom dahil naiihi na. Inirapan pa niya si Kuya. Huwag mong aawayin si Matt, Kuya. Kundi aawayin di kita. Banta ko at sinaman siya ng tingin. At kinakampihan mo na siya. Syempre, boyfriend ko na siya eh. Ang sinumang umaway sa kanya aawayin ko rin. Babawasan ko ang allowance mo. Nakangising sabi niya. Mommy, si Kuya, paghihiwalayin daw niya kami ni Matt. Sumbong ko kay Mommy sa malakas na boses. Alden, galit na sigaw ni Mommy. Sinaman ako ng tingin ni Kuya Alden at mariing naglapat ang labi, na parang nanggigil na sa akin. Nginisihan ko naman siya at binulotan sabay takbo papuntang komedor. Where are you? Nandito ako sa shelter. Sagot ko kay Matias na nasa kabilang linya. Nakaipit sa balikat ko ang cellphone habang nililinisan ko ang sugat ng bago naming rescueng pusa. Akala ko ba nasa store ka? Nandyan nga ako kanina. Pero pumunta ako dito shelter dahil may emergency. What emergency? Nasa tono ng boses ni Matt ang pag-aalala. Ngumiti ako. Ano lang, may bago kaming rescue na stray cat na sugatan. I see, pupunta ako dyan. Okay, ingat po. Nangingiting binaba ko ang cellphone at pinatay. Natigilan ako sa pagpupunas ng counter nang marinig ang boses ni Kirei sa lobby na bagong gawa. Mukhang may bisita kaming dumating. I'm here for Anna. Kumislot ang puso ko nang marinig ang boses ni Matias. Siya pala ang dumating. Tinabi ko na ang basahan at nagwisik ako ng alkohol sa kamay. Ay, nasa loob po si Anna. Wait lang po, tatawagan ko. Nagkasalubong kami ni Kirei sa hallway. Anna, nasa lobby si Sir Matthew. Hinahanap ka. Nakakagulat, bigla siyang bumisita. Nginitian ko lang siya at pumunta na ng lobby. Nakita ko doon si Matt na nakapang-opisinang suot pa minus necktie and coat. Halatang galing siya sa opisina pero mukhang fresh pa rin. Hi Matt, nakangiting bati ko nang makalapit. Hinapit naman niya ako sa bewang sabay kintal ng halik sa pisngi at labi ko. Nag-init naman ang mukha ko. Simula nang maging kami ay lagi na niya itong ginagawa kapag nagkikita kami. Hindi ako sanay at naiilang pa pero masasanay din ako. Nakarinig naman ako ng malakas na singhap. OMG! What's the meaning of this? Lumingon ako kay Kirei. Top-top niya ang bibig habang namimulog ang mata. Mukhang nakita niya ang paghalik sa akin ni Matt. Huwag mong sabihin siya yung sinasabi mong boyfriend mo. Kagat labing tumango ako. Lalo namang namilog ang mata ni Kirei at parang aatakihin na siya sa puso. Tubig. Tubig. I need tubig. Di ko na kain-carry ito. Tumakbo sa kusina si Kirei para uminom ng tubig. Mabuti na lang wala dito si Lee. Kundi dalawa na sila ni Kirei na owa. May problema ba sa kaibigan mo? Kunot noong tanong ni Matias. Wala, nagulat lang siya na ikaw pala ang boyfriend ko. Bakit? May inaasahan ba siyang iba pang boyfriend mo? Inis na tanong niya. Wala na. I mean, di niya in-expect na ikaw pala ang boyfriend ko. Ngumuso ako at yamakap sa braso niya. Ang suplado mo na naman. Bumuntong hininga siya at naging kalmado na ang mukha.
I'm sorry, naiinis lang ako sa isiping magkakaroon ka pa ng ibang boyfriend. Pero hindi naman mangyayari dahil ako lang ang una at huli mong magiging boyfriend. Aniya at pinisil ang baba ko. Kumislot ang puso ko sa kilig. Siguro nga dapat ko nang itanim sa isip ko na siya lang ang magiging boyfriend ko buong buhay ko. Let's go, mag-dinner tayo sa restaurant ni Tita Tess. Yaya niya sa akin. Kain na naman. Tuwing lalabas tayo lagi na lang tayong kumakain. Kunwaring angal ko. Tumaas ang kilay niya. Ayaw mo. Ngumuso ako. Syempre gusto ko. Pero nasisira na ang diet ko eh. Nananaba na naman ako. Mamamrobal na naman ako sa katawan ko. May bilbil na nga ulit ako oh. Pinisil ko ang tiyan ko na may maliit ng bilbil. Wala te dati eh. Nakuha sa workout. Pero simula nang ligawan niya ako at naging kami. Nagkaroon ulit ako ng baby fats. Nagkakaroon na naman ako ng pisngi at bumibilog ulit ang mga braso ko. Paano ba naman puro pagkain ang dala niya sa akin kapag pumupunta siya sa bahay? Tapos kapag lalabas kami lagi kaming kumakain. Mabuti pa siya hindi nananabo samantalang ako, pabochog na gaya ni Pochi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at kumunat ang noo. I don't see any problem with your body. And I love your baby fats especially your bilbil. Lalong nang haba ang nguso ko. Di ko alam kung kikiligin ako o maiinis sa kanya. Pero sige na nga kikiligin na lang. Love niya raw ang bilbil ko eh. Napanguso ako nang makita si Matt na nakangisi habang pinapanood akong kumakain. Sunod-sunod kasi ang subo ko. Masarap ang pagkain eh. Akala ko ba nasisira ang diet mo? Tanong niya at samubo ng pagkain niya. Sira na ang diet ko kaya bakit pa ako magpipigil kumain? Saka masarap kumain eh. Wala namang problema kung tumaba ka. Basta magwo-workout pa rin ako. Bahala ka. Basta kapag magkasama tayo ayokong tinitipid mo ang sarili mo sa pagkain. Tumingin ako sa kanya at lalong nang haba ang nguso. Gusto mo kong tumaba no? Gusto mo kong patabihin gaya ni Pochi? Ngumisi siya. Mas cute naman si Pochi kesa sayo. Sinaman ko siya ng tingin. Parang gusto kong mislos kay Pochi. E di si Pochi na lang jawin mo. Mas cute pala siya eh. Nagtatampong sabi ko. Mahina siyang tumawa. I'm just kidding babe. Malambing na sabi niya. Natigilan naman ako at bumagal ang pagmuya ko. First time niya akong tawaging babe at sobrang lamang pa ng pagkakasabi niya. Napakagat-labit ako at pinigilang minjeti habang nagsasandok ako ng ulam at nilalagay sa plato ko. Lahat ng klase ng ulam sa mesa namin ay nilalagay ko sa plato ko. Dahil tinawag niya akong babe lalo akong ginanahang kumain. Bahala nang manaba ulit love naman daw niya ang mga baby fats ko eh. Hinay-hinay lang sa pagsubo baka ma-empecho ka naman. Saway niya sa akin. Nagangat ako ng tingin sa kanya habang ngumunguya. Nilunok ko muna ang pagkain. Masarap kumain eh. I know. Aniya at dinampot ang napkin at pinunasan ang gilid ng labi ko. Kumislot-kislot na naman ang puso ko sa kilig. Nang maging kami mas naging caring pa siya sa akin. Siguradong bibilog na naman ako. Di na naman ako sexy. Pero di bale na, at least busog. Sabi ko at muling samubo ng pagkain. Ayos lang na bamilog ka. Mas gusto ko nga na may laman-laman ka mas healthy kang tingnan. Ngumuso ako. Wala sa tono niya na binobola niya ako. Kung sa bagay hindi nan siya marunong mambola. Kung ano ang nasa isip niya sinasabi niya. Talaga, okay lang sa'yo na tumaba ako. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Yeah. Sabi mo yan ha. Baka mamaya kapag tumaba ako ayawan mo na ako at ipagpalit sa payat na sexy. Kumunot ang noo niya. Hindi ako mababaw. At kahit tumaba ka sexy ka pa rin sa paningin ko. Nang haba na naman ang nguso ko. Pero sa kilig, parang gusto ko na nga siyang daluhungin at paghahalikan sa mukha. Ana, sabay kaming lumingon ni Matt sa malaking boses ng lalaki na tumawag sa akin. Namilog ang mata ko. Kuya Eric. Tuwang bulalas ko at tumayo. Akmang yayakap ako sa kanya pero agad akong hinawakan ni Matt sa braso at pinigilan. Matiim ang tingin niya sa akin at si Kuya Eric naman ay nakakunot na ang noo. Sit down Ana. Mahinang boses na utos ni Matt. Bumalik naman ako sa pagkakaupo pero ang mata ko ay nakay Kuya Eric pa rin. Ngayon ko na lang ulit siya nakita. Huling kita ko sa kanya ay 6 na buwan na ang nakakalipas. May utang pa nga ako sa kanya eh.
Hindi ko pa nababayaran dahil hindi ko naman siya mahagilap. Mr. Matthew Santillan, it's a pleasure to see you here. Bati ni Kuya Eric kay Matt sabay lahad ng kamay. Kilala niya pala si Matt. Hindi naman malabo yun dahil parehas silang nasa business world. Tumayo si Matt at tinanggap ang kamay ni Kuya Eric. Same here Mr. Eric Benjamin. Nag-excuse na si Kuya Eric at ang mga kaibigan niya. Pumunta na sila sa mesang naka-reserve sa kanila. Kami naman ni Matt ay tinapos na ang dinner namin. Mukhang close kayo ni Mr. Benjamin. Antag sa akin ni Matt nang makasakay na kami sa sasakyan niya. Ihahatid na niya ako pauwi. Ang kotse ko ay naiwan sa shelter. Ihahatid na lang daw niya ako doon bukas. Hindi naman masyado, pero sila ni Mommy ang close dahil depositor si Mommy sa bangko niya. Tumaas ang kilay niya at sinulyapan ako. Pero gusto mo siyang yakapin kanina. Mukhang namiss mo siya, mapak lang sabi niya. Kasi, ang tagal naming di nagkita Mga 6 na buwan na rin siguro. Natuwa lang ako na makita siya. Inis lang niyang tugon. Nang haba ang nguso ko. Mukhang nagseselos ang habibi ko Ay shucks, nakalimutan kong hingin ang number ni Kuya Eric. Kinagat ko ang daliri. Matalim akong tiningnan ni Matt, at bakit gusto mong hingin ang number niya? Ngumiwi ako, lalo pang naging masuplado ang bukas ng kanyang mukha. Kasi may utang ako sa kanya di ko pa nababayaran. Naningkit ang mata niya, nangungutang ka rin sa kanya. Oo dati, nung hindi mo pa ako pinapautang sa kanya ako nangungutang. Ang bilis nga niyang magpautang Bigay agad at wala pang tubo. Hindi rin kita tinutubuan kapag nangungutang ka. Oo nga, pero sinusungnitin mo naman ako. Hindi siya umimik at sumulyap lang sa akin sabay buntong hininga. Mukha siyang guilty. Na-guilty siguro dahil sinusungitan niya ako noon. Sinusungitan niya ako noon sa akin din pala siya babagsak. Napangisi ako. Yan, magsisisi ka. Pasalamat ka nahulog din ako sa kasungitan mo. Magkano ang utang mo kay Mr. Benjamin? Tanong niya sa mababang boses. 150,000. Dapat nabayaran ko na siya noon Kaya lang di ko naman siya makontak. Bakit di mo na lang sa bangko niya bayaran ang utang mo? Hindi ko naman kasi inutang yun sa bangko niya. Sarili niyang pera yun. Muli siyang bumuntong hininga. Ako na ang magbabayad sa kanya. Sige, ibibigay ko sa'yo yung pera. Hindi na, ako na nga ang magbabayad. Namilog ang mata ko. Talaga, ikaw na ang magbabayad. Hindi utang. Ngumisi siya. Oo nga, kulit. Impit akong tumili at yamakap sa leeg niya at pinupog siya ng halik sa pisngi. Siyempre makakatipid ako. Thanks habibi. Tumatawa ako. Pinaling naman niya ang mukha at sinalubong niya ng labi, ang labi ko. Namilog naman ang mata ko pero di ako bumitaw ng yakap sa batok niya. Saglit lang naglapat ang mga labi namin at naghiwalay din. Tumuon ang mata niya sa kalsada. Pero kung di siya nagdadrive malamang minukbang na niya ang lips ko. Pero maya-maya ay niliko niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hininto. Hinalas niya ang seatbelt. Magtatanong sana ako pero bigla siyang pumihit paarap sa akin sabay kabig sa batok ko at sil sa akin ng halik. Yun lang mumukbangan na ni Habibi ang lips ko. Dessert daw niya. Mainit ang halik na pinagsasaluhan namin ni Matt sa loob ng sasakyan. Walang lasa ang halik pero nakakadarang ang init. Malikot ang galaw ng labi ni Matt. Sakop na sakop niya ang labi ko. Pilit ko siyang sinasabayan pero nadidaig pa rin niya ako. Napapadaing pa ako sa tuwing sisip-sipin niya ang labi ko at papasadahan ito ng dila. Bahagya pang nanginginig ang kamay kong nakakapit sa kanyang batok. Kumalas ang labi niya sa labi ko at naglandas yun sa baba ko at panga. Sinisimsim niya ang balat ko doon. Ang malaki at mainit niyang kamay ay mabining humahaplos sa aking leeg. Di ko naman mapigil ang mapadaing ng mahina. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko at nagiinit na ang loob ng aking katawan. Napapitlag ako sa gulat nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa loob ng bag. Napakurap-kurap ako ng mata at napatingin sa rearview mirror. Nag-init ang pisngi ko nang makita ang sarili doon at si Matt na pinapapak ng halik ang pangako at leeg. Muli na namang tumunog ang cellphone ko. May tumatawag. Wait Matt, may tumatawag. Mahinang sabi ko. Sagutin mo. Anas niya na hindi pa rin tinatantanan ng halik ang aking leeg na may kasama pang pagsinghot. Kagat labing dinukot ko ang cellphone sa bag. Tiningnan ko kung sino ang tumawag.
Si Mommy. Sambit ko at bahagyang tinulak ang kanyang mukha. Sinagot ko ang tawag ni Mommy. Narinig ko pa ang mabigat na buntong hininga ni Matt. Tumingin ako sa kanya. Hindi pa rin siya lumalayo at nakatingin pa rin sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Hello Mommy. Nasaan ka na bang bata ka? Anong oras na Pauwi na po ako Mommy. Kasama ko po si Matt. Nag-dinner po kami sa restaurant ni Tita Tess. Ganon ba? Nako, pasensya na sa istorbo anak. Akala ko gumala ka lang Nag-iba bigla ang tono ng boses ni Mommy. Tonong kinikilig na. Pakausap nga ako kay Matt anak. Yes Mommy. Inabot ko kay Matt ang cellphone. Kakausapin ka raw ni Mommy. Kinuha niya ang cellphone at tinapat sa kanyang tenga. Hello tita. Nakatingin lang ako sa kanya habang nag-uusap sila ni Mommy. Pero tipid lang siyang magsalita at mat-aman lang nakikinig kay Mommy. Maya-maya ay ngumisi siya. Ngising punong-puno ng kapilyuhan at tumingin sa akin. Tumaas ang kilay ko. Ano kaya ang sinabi sa kanya ni Mommy? Yes tita, pauwi na rin kami. Thank you bye. Binaba na niya ang cellphone at binigay sa akin. Kinuha ko naman yun at tiningnan. Patay na ang tawag. Tumingin ako sa kanya. May pilyong ngisi pa rin siya sa labi, at kakaiba na ang kinang ng mata. Umusli ang labi ko. Anong sinabi ni Mommy? Gusto niya raw ng 6 na apo galing sa ating dalawa. Napasinghap ako at namilog ang mata kasabay ng pag-iinit ng aking mukha.